Nagbabala ang pag-asa na lalo pang iinit sa bansa pagdating ng Mayo. Ngayon pa lang, apektado na ng matinding init ang hanap buhay ng ilan. Noong linggo, naitala ang pinakamataas na heat index sa bansa ngayong taon. Pumalo sa 53 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Iba, Zambales. Extreme danger level na yan. Ibig sabihin, malaki ang tsansang mayroong ma-heat stroke. Ayon sa pag-asa, tatagal pa ng ganitong kainit na panahon hanggang Mayo. Statistics po yan na ang peak po ng mga temperature na nasusukat natin for the country ay matataas po between the second half po ng April at yung first half po ng May. Sa forecast ng pag-asa ngayong Martes, 39 na lugar ang posibleng makaranas ng danger level o 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na heat index. Pinakamataas na posibleng maitala ay 49 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. Sa sobrang init, damang-dama ito hanggang sa bulsa ng mga nagtatrabaho, gaya na lang ng tinderong si Renilo Santos. Matumalang benta dahil nakapwesto siya malapit sa eskwelahan na napapadalas ang suspension ng face-to-face classes. Malaki pong impact sa negosyo Napakalaki. Yung pong kita ho ninyo, walang bumibili. Walang bumibiling sinong bibili sa'yo kung wala namang mga estudyante. At dahil walang estudyante, matumal din ang mga pasahero ng tricycle. Malaki talaga yung apekto para sa amin kasi imbes nakikita kami, dahil nung nakaraang linggo rin, panayan suspension ng klase, wala kaming masyadong may papadala sa aming pamilya. Ang masakla pa, walang taka sa init kahit nasa bahay. Apektado pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante kahit pa naka-via online class o module. Kagaya dun sa bahay, dun yung may internet tapos sobrang init, hindi ka makapag-focus kasi minsan nahihilo ka ganun. Dahil din sa sobrang init, kaya't nagpa siya ang Makati na baguhin muna ang oras ng pasok ng mga estudyante sa lungsod. Para hindi mabilad sa araw mga estudyante, gaganapin ang morning classes mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Habang 4 to 7 p.m. naman ang afternoon classes. Mas maikli ang schedule na ito sa unang itinakda ng lungsod. Bukod sa edukasyon, apektado rin ng matinding init ang sektor ng agrikultura. Para tugunan yan, nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka. Bibili rin daw ng mga farm equipment para mapadali ang pagtatrabaho ng mga magsasakang madalas nakabilad sa araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.